Magandang hapon po sa inyo, magandang hali. Pangalan ko po si Pastor E.R. Villagomez. At hanggang ngayon nararamdaman ko yun sa pamilya. Bakit ka naiiyak? Pero po boto po ba kayo sa love team? Ano po masasabi niyo kay Edu? Ay mabait naman si Edu. Tsaka, Basta Ed, sa pag-vlog. Okay lang naman minsan. Ito, dati lang, medyo taas-baba ang views. Pero masaya pa din. Patuloy lang kahit medyo mahirap. Una ka na sa bahay ni Bian, susunod na lang kami. Sige. Sige. Para makapag-ready na rin sila. Sila, mama niya. Tao po. Delivery. Delivery ng guwako. Charot. Napagod dun sa nakarang paglabas. kasama kami, napapagod. Okay lang yan. Ang gusto mo nang dito ka na lang sa bahay. Ako na lang magtatrabaho sa pamilya. Sarap. Nice. Doon ba sila tito, tita? Kasi, baka may tato. Ano mo pa ako inahawakan. Ikaw nag-ahawak na kamay ko. Kaya pala, maalis pala tayo. Sabi ni Insan. Yan na? Hindi, bukas pa. Ano ba? Sige, sabihin ko sila. Sige na. Bilisan mo Saka, okay na, huwag ka nang bilis. Ganda ka na Ayan, pasok ko muna. Sorry. Parang bata. Hello po, tita. Good morning po. Ay, bless po. Pasaan kamay ko. Ano po. Siya nga po pala, tayo. Malabas po sana tayo sa... sabi po nila, pinsan Ay, tayong family po, nakakahiya. Ay, di po. Okay lang po yan. Kasi, ang tagal na namin po kayong binablog mula pinsan, pero di man lang tayo kahit isang beses halos makalabas ng Oo nga. para makapag Laging busy ay. Madali lang naman po yung tita. Makain lang naman po tayo. Mabilis lang, tapos balik na lang ulit tayo. Sige. Sige po. Tapusin ko lang to. Sige lang po. Para madali lang naman to. Kailangan niyo po ng tulong. Ay, huwag na. Mababasa ka. Okay lang po. Sanay-sanay tayo sa trabaho. Mababasa ka. Okay lang po. Sanay tayo dyan, mabasa sa trabaho. Para po makapag kayo, ako na po bahala, tita. Okay na po yan. Pag-iis na muna kayo, ako na muna dito sa trabaho. Sana na ito gawa. Ang mababasa ka. Sige lang po. Okay lang. Ganda na. Nagtubig ay. Salamat. Naghugas na yan. Opo, wala naman. Masanay tayo dito. Wala yan. Ganda. Magbihis na po kayo. Nice. Isang gigas lang yung nanay. Alam mo naman, pag mga babayang nag-uusapan, ganun talaga mga lalaki, di ba? Kasi ako, ganun din ako eh. Ay. So ayan po mga kalingap at mamasyal po tayo kasama sila Biancy. Kasi tagal na natin nagpa-vlog, di natin sila di pa tayo nagla-lunch together. Diba, Biancy, no? We're back again. But this time, kasama ko ang family ni Biancy. Magandang hapon po sa inyo, magandang hali. Pangalan ko po si Pastor E.R. Villagomez. At sa karangalan po na
punta kayo dito sa atin pong Rachel's Cafe and Cakes. Napapanood po namin kayo, napapanood kayo ng maraming tao. Imagination ko, milyon-milyong tao sa buong mundo. Gusto ko po kayong kumustahin bilang pamilya. Na po. Especially ang pagkumusta ko is, naalala niyo po pa ba yung panahon? Anong pagkakaiba nung hindi niyo pa nakikilala ang Team Kalingap, si Kalingap Rab, sa buhay niyo ngayon? Gaano po yung pagkakaiba na yun? Ano po, ang pagkakaiba po ay sobra pong laki kasi noon ang sobrang hirap namin. Gising kang ano, sabi ko, sana po dumating yung araw na mabago naman yung buhay namin. Makapag-aral yung anak ko. O, sabi ko talaga, ano yung si Lloyd, sabi ko talaga. Walang makakatalo sa kanya. Yes. Wala siyang katulad po. Kaya buhay natin. Kaya yung iba sabi ko sana, huwag kayong mawala ng tiwala sa ano, Panginoon. Magpakatatag lang lagi. Yan ang sinasabi ko kay Biancy. Sabi ko, kakayanan natin. Kung maliit pa yan, nag-ano na yan, marami na siyang pangarap. Mama, pag laki ko, sabi ko, babaguhin ko yung buhay natin. Bata pa siya. Sabi niya yun. Naiiyak na. Lagi ko siyang, ako yan ang pangaral. Kahit mahirap kami, sabi ko, huwag kayong may... Parang panaginip. Ano, pangarap. Pangarap lang po. Yung ganun nga pong bahay, hindi ko po akalain na yung pangarap ko pong bahay na ganun po na may Saan second floor, ganun po. Na ganun kalaki. Na hindi pa man po ako nakakapagtapos ng pag-aaral, meron na agad na ganung bahay. Sabi mo nun, magsisikap ko para sa... Tapos Opo. ngayon nandyan na. Kaya, Ano nararamdaman mo nung lumalaki ka sa ganun? ano po, ang iniisip ko na lang po na dadating din po yung, yung point na ano po tawag yan? Makakamit mo rin Opo, yan. Bakit ka naiiyak? Ano nararamdaman? Tears of joy lang po. Tears of joy po. Tears of joy, that's good. Kailan mo naramdaman na parang ito na magbabago na yung buhay namin? Simula po Sa simula pa lang, nararamdaman mo na rin na ito na yan. Kasi lagi man po ako nagpe-pray kay Lord po na ano. At gusto rin po ito na marinig ng mga fans. Grabe ang pamilya niyo, yung million ang nanonood sa inyo. Nay, ano yung masasabi niyo? May sikat kayong anak, may love team. Ano masasabi niyo sa setup ngayon? Ganun pa rin parang yung love team yan. Ay, yung love team yan. Okay naman. Okay naman yung nila ngayon ka. Nababantayan niyo po. Oo. Sabi ko kung saan siya masaya, susuportahan na lang namin siya. Kasi hindi naman kami ang makakapag-desisyon para sa puso niya. Kasi hindi naman namin hawak yung puso niya. Pareho po ba kayo ni tatay na susuporta? Kung anong gusto niya. Kung sino? Okay. Oo, nasa kanya naman yun. Pero po boto po ba kayo sa love team? Ano po masasabi niyo kay Edu? Ay mabait naman si Edu. Tsaka mapagkakatiwalaan naman. Kung dumating po ang pagkakataon, di natin hinihiling, maraming hinihiling ang fans. Pag dumating ang pagkakataon na biglang sila pala napapangiti. Ba't hindi ka kagad? Pag dumating ang pagkakataon na hindi natin sinasahan ng marami, na magiging sila po sa tunay na buhay, ano po yun para sa inyo? Papangiti si tatay, pasasalitain ka niya. Yung parang sana nga maging sila, kung ano man problema ang dumating yun, magpatiwala lang sa isa't isa, tsaka yung magtapos muna ng pag-aaral. Tatay, pag dumating ang pagkakataon na si Edu pala at si talaga sa totoong buhay na, kasi may mga ganong fans, nababasa ko po yun, nababasa ko sa comments. Yun po ba naiisip nyo ngayon o parang, ano masasabi niyo doon? Pag ang totoo pala magkakatuluyan ay sila na din. Para po sa akin, wala
naman pong problema doon. Ang importante lang, pagtapos muna. Pag nagpagtapos na, wala man na kaming pipiliin kung sinong, basta nagkakagustuhan. So kung nagustuhan niya si ano talaga at yun ang gusto niya. Oo, Gusto ko, mami. Nandun Gusto ko. kami lang sa kanya, nakasuporta. Kasi hindi naman kami ang makikisama, hindi naman kami magsasama. So papayag po kayo. Po, wala naman pong problema doon. Excited na nga po yata. Pero nag-agree po kayo kay nanay na dapat magtapos muna ng Ay, pag-aaral. oo po, kasi yun po ang importante doon ay. Kaya kami nagsikap para makapagtapos. Para makapagtapos, hindi para magkaroon siya ng jowa lang. Kasi pag nakatapos, kung gusto mag-asawa, di mag-asawa na. Talaga hindi. Hindi po kasi alam naman niya po ang ano. Grabe yan ni Viancy. Hindi ko alam bakit. Yan. So yun naman pala. Ano feeling na naririnig mo yun sa mga magulang mo? Yung approval, yung saya, yung boto, yung... ano? Masaya po pa. Siyempre po. Na sinusuportahan po nila ako kung ano po yung ginagawa ko. Tsaka kayo. Taray. Dahil po approve po sila, boto po sila dun sa... Kanino? Saan? kay ano po. Yung Kalingap Edo po. Sa sa love team po namin yun. Siyempre masaya po ako na gano'n na alam ko pong suportado po kami nila mama po. Grabe, may support ka na kagad. Paano yun? Ang gusto niya makatapos ng pag-aaral muna. Gusto yun din naman po yung gusto ko. Hindi nga. Opo. Siyempre po, mas gusto ko Sure po yung ka? may pagmamalaki din po ako sa magiging Yan, anak tama. ko. So may paghihintay pa ng konti. Alam ko, excited ka na. Pero, ikaw ba ay katulad ng iba na parang nangangarap din ng parang forever, ganyan? Forever po na. Kung magkaroon din ng sariling pamilya na matataguyod din, ganun. Nangangarap ka din ba ng ganun? O gusto mo? O hindi mo pa siya naiisip din? Hindi po. Talaga hindi. Sure Yung ka? para po muna sa sa kila mama po muna. Kila mama muna. Sige, so ano pa ang mga pangarap mo para sa yung sarili at para sa kanila? Ano po, sa akin po, makakapagtapos po syempre ng pag-aaral tsaka makahanap po ng magandang trabaho pa. So ano masasabi mo ngayon kay Kalingap Edu? Ay nanay, may last. Yung hindi niyo normal nasasabi kay Viancy, kung meron kang advice para sa kanilang dalawa ni Edu, ano yun? Yun nga, para kay Beyonce, Yeah. yung muna, Sabihin niyo na yung pwede niyo sabihin na alam niya. maraming salamat. Oo. Maraming salamat dahil kung hindi dahil sa iyo, Mhm. hindi naging ganito yung buhay namin ngayon. Siguro hindi pa magaling si papa mo kasi yung maintenance ko pa ganyan na suportahan. Sobrang nagpapasalamat ako kasi napakabait mong bata. Talagang inuuna niya yung pamilya niya. Mapagmalasakit siya sa mga kapatid. Tsaka talagang yan. Mama tsaka papa yan. Maraming salamat tsaka kay Edu. Maraming salamat sa sa pag-support kay Beyonce na pag sinasama niya lagi niyang iniingatan naman. Tapos nagchat-chat sa akin kung pag nag-aalala akong gabi na sila. Maraming salamat din kay Edu. Tsaka sa payo ko lang sa kanilang dalawa. Kasi syempre medyo pa si Beyonce. Pero mag-18 man na siya sa yun nga sabi ko sa kanya mag-mature na yung isip niya. Yun nga sabi ko sa kanya na lang silang dalawa, yung may problema, wag mahiya na magsabi sa amin. Magaling open. Kasi yung pinakamahalaga, yung wag siyang mahihiya sa amin kung ano ang mga problema nila, kung sakaling kung anong gustong sabihin niya. Yun. At saka welcome naman siya sa bahay kung pupunta siya, wag siyang mahihiya. Yun ang ko, kaysa sa labas sila sa bahay na lang. So pwede rin po yun. Mas Oo. maganda rin po yan. Oo. Ay, Nay.
pangdagdag lang na isa. Kailan nyo nahalata na parang ang anak nyo ay parang nagkakagusto, nagkakakrush na kay Edu? May mga signs ba? Ano, nung una talaga, Mother knows eh, di ba? sabihin ko, nung una talaga, ano, talagang siguro may crush siya, crush. Nahalata nyo? Oo, kasi nagsasabi naman yan sa akin. Ay, minsan. nagsasabi sa'yo. Para kaming ano, hindi lang magbarkada lang sa bahay, paggabi na bago kami matulog, tatabihan sa akin. Yung paa niya nakasandal na sa anong bigat. Minsan talagang iniinis niya ako bago kami magkikwentuhan. So, nagkukwenta siya na kinikilig siya, gano'n. Oo. Tapos, doon nga daw, ano, crush niya. Ewan ko nagbago o hindi. Ngayon na po. Pero parang Feeling niyo? okay naman sila. Sabi ko sa kanya, kung sino ang gusto mo, kahit sino pa yan. Kasi hindi naman kami yung mahigpit na, na magulang. Kasi once na hinigpitan mo yung anak mo, magsisekreto yan sa'yo. Hindi yan magsasabi ng saloobin niya. Ayoko nang mangyari yung gano'n na wala akong alam sa buhay niya, yung nagtatago na sinisikreto. Kasi dyan na mag-uumpisa yung magkaka-boyfriend nung hindi alam ng magulang, tapos Nalalayo yung loob. layo na yung loob. Yeah. So, ang ginagawa niyo ngayon is tiwala sa kanya. Tsaka, kilala ko naman siya talagang hindi siya tulad ng ibang ano na. Kapon, hindi siya marupok. Kaya lang yun nga, sabi ko sa kanya, wag lang siyang masaktan kasi pag hindi pa siya nakakaranas na umibig, sabi ko, pag nasaktan ka. Masakit yung unang sakit eh. Oo, sabi ko, magsabi ka lang, ka kung anong nararamdaman mo. Kasi, So, nababahala kayo kasi hindi pa siya nagkakaroon ng parang gano'n. Tsaka, kung masaktan man siya, experience. Ay, ano? Kumusta ang interview? Gulat ako, tatanungin pala yung mga dating naranasan namin noon. Pero okay din kasi yun. Ngayon lang ulit may kumausap sa amin ng ganito na pag-opina namin. Si Pastor Ian. Okay yan para nakapaglabas ka ng mga libat ng nararamdaman mo. Hindi naman yun bigat. Talagang yung nagpasalamat lang kasi yun. Talagang nabago pa rin yung buhay namin. Dahil sa inyo. Wala Kuya Ram. Ikaw kasi dapat minsan sinesharean mo din ako. Dapat nag-ano ko rin sa'yo para alam ko kung ano mga nasa isip mo. Alam mo, ayoko nang madagdag sa mga iniisip mo. Tsaka madami ka mo nang beneficiary baga. Pwede ba yun? Siyempre, iniisip ko rin mga kasamahan ko dito, no? Kasama kita eh. Siyempre, iniisip ko mga kasamahan ko. Lalo na ikaw. Ano? Uy. Hindi ka ba sanay ng may ng may jowa? Ayan. Kaya mo naman tinatago, oh. Hindi naman porke jowa, idadamay na kita sa lahat. Sa mga problema ko. Hindi naman natin. Dapat gano'n. Siyempre, lalo kung mahirap, di ba? Dapat, gusto kong tumulong eh. Lalo na kung kaya ko naman, makatulong. At saka isa pa, iba na tayo ngayon, no? Hindi na kagaya nung dati na ganyan. Paano lang, ma-vlog lang. Ano ba? So ngayon, totoong partner na. Partner. Ano ba? Nailang ka naman eh. Huwag kang amano dyan. Thank you Kasi andyan ka palagi. Tsaka naiintindihan mo ko na hindi man ako talaga lagi lalabas ng problema pagka. Ayun nga.
pangiti-ngiti ka lang kahit may problema na. Minsan, kung saan ka naglalabas ng sama ng loob. Social media, sa gaya ng sinasabi mo. Oh, doon ko na lang binabasa minsan ang ano mo eh. Hindi kasi ako sanay maglabas ng problema. Tsaka, pagkaya ko pa naman, hindi ko talaga, hindi ko sinashare. Sinasolo ko muna. Lalo sa mga mahal ko sa buhay. Isa ka na dun. Ako eh? Totoo ba yan? Huwag kang ganyan ko ano. Parang feeling ko, inaano mo lagi ako magsisinungaling. Hindi, totoo yan. Naniniwala naman ako eh. No? Pinapaano lang kita para masyado kang ano eh. Parang na-stress kang bigla eh. Kasi pag seryoso ako, tinatungalan mo naman ako. Minsan binabara mo, nakakainis. Hindi naman sa ganun eh. Alam mo yun, hindi naman sa natatawa ako. Ganun lang talaga yung way ko pag medyo kinikilig sa sa isang tao. Hindi ko alam kung paano umak sa mga sinasabi mo minsan. So, okay ka na? Kaya ako syempre entered ka. Pause no? Buti nga sinasama mo ako sa pag-vlog. Kasi naliliwang ako. Pag andun sa bahay, syempre. Kung magsa-social media lang, mas may stress ako pag andun lang. Kaya thank you kasi palagi mo akong sinasabi. Yun rin naman yung naano ko talaga, napansin ko na parang naiinggit ka sa ibang mga kasama mo, mga ka-eskwela na nagtatrabaho. Siyempre ikaw, gusto mo rin maging productive yung yung bakasyon mo, Saka, na-experience sa mga, kaya naisip ko rin yun. Kaya, sinama na, pumayag na rin ako sa gusto mo. Saka, kaso sorry kasi, siyempre, medyo, nabilad. Medyo, nakakapagod din yung natin yun, yung ginagawa eh. Kala ko ngayon, ang pinag-usapan niyo ni mama niyo kanina eh. Kala ko pinagbawalan ka na lumabas. Hindi. Na pwede bag ka na lang. Tsaka hindi naman nakakapagod kasi masaya naman tumulong mo. Kasama akong tumutulong sa kasama mo. Pero seryoso talaga. Malaking bagay na andun ka. Kasi kung ako lang solo, baka hindi ko nagagawa yung mga nagagawa ko ngayon. Medyo mas productive ngayon. Nandiyan ka eh. Nandiyan kayong mga kasama. Thank you. Pumasok mga yun, saka lang mabalik na naman sa dati. Kaya susulitin ko na talaga yung bawat araw na ito okay yung may pasok ka sa akin. Kasi pag solo na naman ako. Pero nag-enjoy naman ako ngayong bakasyon. Lahat ng mga ginagawa natin. Kaso, kailangan mo rin talaga mag-aaral
Huwag ka na kayo mag-aaral, no? Sama ka na lang sa akin. Mag-scout na lang tayo maghapon. Mag-vlog na lang tayo. Tara, pakasal na tayo. Ako, ang giro-giro ng ganyan. Ako, handa to. Pero, darating din naman tayo dun. Di ba? Siyempre. Ano yun? Tara, pakasal na tayo. Joke lang. Basta dun pulubi, takal yan!